Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. "Rabay," sabi niya, "nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasakanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Nasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. "Sinasabi ko sa inyo," ani Jesus, "maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, muling isinisilang ang tao, hindi na sa laman, kundi sa tubig at sa espiritu. Bagamat ang Diyos ang tumatawag sa pag-iral sa laman, ang Diyos din ang tumatawag sa pag-iral sa tubig at espiritu. Ang Diyos naman talaga ang nagmahal mula sa magpakailanman hanggang sa kapanganakan ng bawat tao, sa natatanging panahon at espasyo. Ang pag-iral na ito ang unang patotoong mahal ng Diyos ang tao. Pero dahil walang hanggan ang tumawag sa buhay, muling tinatawag ang tao sa walang hanggan, nang mapangibabawan ang kakapusan ng pag-iral lamang sa laman, ang kamatayan at kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, muling ipinanganganak ang bawat tao mula sa itaas. Nakaugat ang tawag sa misteryong Paskwal ng Panginoong Hesukristo na nauna ng yumakap sa ating pagkatao nang makabahagi tayo sa kanyang pagka-Diyos at makasalo sa buhay na walang hanggan. Inisyatiba ng Diyos ang kaligtasan. Ang Ama ang nagsugo sa Anak. Ang Anak ang nagsabuhay at nagpatupad ng kalooban ng Diyos. Ang pagtanggap at pagpapasailalim sa panibagong pag-iral sa tubig at espiritu ang ating tugon.